May mga gabi na kahit anong pilit mong matulog, bumabalik ang lahat. Ang mga salita, ang mga tingin, ang kahihiyan. Lalo na ang gabing iyon, ang gabi ng kasal ng aking nag-iisang anak na si Marco. Ang gabing dapat sana ay puno ng saya. Pero naging simula ng pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Nakatayo ako roon, sa gitna ng magarbong reception. Ang lahat ay nakangiti, nagtatawanan. Ang hawak ko lang ay isang baso ng champagne na hindi ko na malunok. Tapos, kinuha ng manugang kong si Isabel ang mikropono. Maganda siya. Suot ang kanyang puting bestida, parang isang anghel. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa buong pagkatao ko. Bilang bagong asawa ng anak ninyo, sabi niya. Ang ngiti ay abot tenga. Buong puso ko pong inaalok kay Mama Elena. Ang luma kong apartment para doon na siya tumira. Sandaling tumahimik ang lahat. Tapos, palakpakan, mga bulungan ng paghanga. Napakabait na manugang. Rinig kong sabi ng isa. Pero ako, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ano raw? Ang apartment niya? Para sa akin. Bakit? Bakit ako aalis sa sarili kong tahanan? Ang aking bukid, ang aking paraiso. At doon niya, idinugtong ang mga salitang sumira sa lahat. Dahil po, ang aking mga magulang at kapatid ay doon na po titira sa bukid. Simula ngayon, sa harap ng 200 bisita, sa harap ng aming mga kamag-anak, sa pinakamasayang araw daw ng anak ko, doon nila ipinahiya ang sarili niyang ina. Hindi lang basta anunsyo iyon. Iyon ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na ako, si Elena, ay isa na lamang kasambahay sa sarili kong buhay. Isang bagay na pwede nilang ilipat-lipat kung saan nila gusto. Ang anak ko, si Marco, nakatayo lang sa tabi ng asawa niya. Walang imik, nakatingin sa akin na para bang ako pa ang may kasalanan. Walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang hiya, ang kahihiyang ipinaramdam nila sa akin sa gabing iyon. Halos ikamatay ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Simula nang pumanaw ang aking asawang si Ramon, ibinuhos ko ang lahat para kay Marco. Nag-iisa kong itinaguyod ang anak ko. Nagtrabaho ako sa paggawaan ng damit, 10 oras sa isang araw, 6 na araw sa isang linggo. Hindi pa iyon sapat. Kumuha ako ng pangalawang trabaho sa gabi, naglilinis ng mga opisina. Pagsapit ng weekend, nagtitinda ako ng kakanin sa palengke. Lahat para lang makapagtapos siya ng engineering. Bawat sentimo, bawat butil ng pawis, lahat para sa kanya. Ang pangarap ko, simple lang. Ang makita siyang magtagumpay. At nang makilala niya si Isabel, na mula sa mayamang pamilya, natuwa ako para sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, Elena, nagbunga na rin ang mga sakripisyo mo. Ngunit para sa kanila, ang sakripisyo ko ay isang obligasyon. Ang pagmamahal ko, isang bagay na dapat lang nariyan. Walang pakialam, walang pasasalamat. Ang kasal nila, gumastos sila ng halos 1,000,000 piso para lang sa pagkain, 1,000,000. Samantalang ako, kinailangan kong mag-ipon ng ilang buwan para lang makabili ng disenteng damit na isusuot sa araw na iyon, isang damit na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Para sa kanila, ako ay isang palamuti na lang sa kanilang perpektong buhay. Isang matandang kailangan na lang ilagay sa isang tabi kapag hindi na kailangan. At sa gabing iyon, sa kasal ng anak ko, doon nila ipinamukha sa akin na ako ay wala ng silbi. Umalis ako sa party na iyon, nadala lang ang aking pitaka at ang basag kong puso. Nakita ko ang awa sa mata ng ibang tao, ang tingin na nagsasabing, kawawang matanda, pinalayas ng sariling anak. Iyon ang akala nila, ang hindi nila alam. Habang sila ay nagkakasiyahan at nagdiriwang, ako ay may hawak na isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang pera at koneksyon. Ang aking lihim na yaman. Hindi ito ginto o malaking mana. Ito ay isang papel, isang titulo ng lupa na nakapangalan sa akin, ang titulo ng bukid na iyon. Ang bukid na binili ko,
mula sa 30 taon ng pag-iipon at pagtitiis. Ang bawat puno, bawat halaman, dugot pawis ko ang nakatanim diyan. Ang bahay na iyon ay hindi pag-aari ng anak ko. Ito ay pag-aari ko. Ako, si Elena, at hindi si Marco. Iyon ang kanilang pagkakamali. Ang akala nila, ako ay isang mahinang babae na basta na lang susunod. Isang pawn sa kanilang laro. Ang hindi nila alam, ang lola na pilit nilang itinataboy, ay handa nang maging isang mangangaso. Sa gabing iyon, habang nagmamaneho ako pauwi, hindi na ako umiiyak. Tapos na ang pagluluksa. Panahon na para lumaban. Gusto nila akong mawala. Gusto nila akong manahimik. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking bahay. Babawiin ko ang aking dangal. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng hustisya. Bibigyan ko sila ng isang leksyon na hindi nila malilimutan. Isang leksyon tungkol sa respeto. Tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Isang leksyon na kahit gaano ka pa kayaman o makapangyarihan, hindi mo maaaring tapakan ang karapatan at pagkatao ng isang ina na nagmahal sa iyo ng walang kapalit. Ang boses na sinubukan nilang patahimikin ay ang boses na sisigaw para sa katotohanan. Hindi na ako mananahimik kung naranasan niyo na pong maramdamang tila isang estranghero kayo sa sarili niyong pamamahay. Paki-like at share po ang video na ito. Hindi po kayo nag-iisa. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa bawat kwento ng pagtitiis, ay may kwento rin ng pagbangon. Sundan niyo ang aking paglalakbay habang binabawi ko ang sa akin. At ipinaglalaban ang dangal na sinubukan nilang kunin. Hindi ako palaging isang babaeng tahimik. May panahon sa buhay ko na ang aking boses ay may bigat. Ang aking mga desisyon ay may halaga at alam ko kung sino ako at kung ano ang gusto ko. Ngunit iyon ay maraming taon na ang nakalipas. Bago pa ako tinuruan ng buhay na minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pananahimik, ng pagpaparaya, ng pag-una sa iba. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawala ng sarili mo. 23 taong gulang ako nang makilala ko si Ramon. Pareho kaming nagtatrabaho sa isang paggawaan ng damit sa labas ng syudad. Isa siyang mabuting tao, masipag, may magaspang na mga palad, at isang tapat na tawa na nagpaparamdam sa akin ng kaligtasan. 6 na buwan lang matapos kaming magkakilala. Ikinasal kami sa isang simpleng seremonya na wala pang 20 bisita. At 1 taon pagkatapos noon, isinilang si Marco. Naaalala ko pa ang unang beses na hinawakan ko siya sa aking mga bisig. Nakabalot sa isang mapusyaw na asul na kumot na ako mismo ang gumansilyo. Napakaliit niya, napakarupok, at lubos na umaasa sa akin. Umiyak si Ramon noon, mga luha ng kaligayahan, habang tinitingnan ang aming anak. Sabi niya sa akin, "Ibibigay natin sa kanya ang lahat, Elena. Lahat ng hindi natin naranasan." At sinubukan namin. Tumira kami sa isang maliit na apartment na may 2 silid. Si Ramon ay nagdoble kayod sa pabrika habang ako ay nasa bahay at nag-aalaga kay Marco. Halos hindi sumasapat ang pera, pero masaya kami. O iyon ang sinasabi ko sa aking sarili gabi-gabi. Kapag hihiga na akong pagod na pagod matapos ang isang buong araw ng paglalaba, pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga sa isang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Nang 4 na taong gulang si Marco, nagsimulang dumaing si Ramon ng pananakit ng ulo. Noong una, inakala naming pagod lang, stress sa trabaho, sa mga sobrang oras na kanyang ipinapasok para lang makapag-ipon kami kahit kaunti, pero lumala nang lumala ang sakit. Dumating ang araw na hindi na siya makabangon sa kama nang hindi nararamdamang umiikot ang mundo. Dinala ko siya sa pampublikong ospital. 7 oras kaming naghintay bago matawag. Sinabi ng doktor na kailangan siyang i-scan. May kung anong bagay daw sa kanyang utak na hindi maganda ang itsura. Ang mga bayarin ay aabot sa daan-daang libong piso. Ang aming ipon,
Wala pang 15,000. Nangutang kami sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho. Paunti-unti naming pinagtagpi-tagpi ang pera sa mga lukot na perang inaabot sa amin na may kasamang awa sa kanilang mga mata. Sa wakas, nabayaran namin ang mga scan. 2 linggo pagkatapos, dumating ang resulta. Brain tumor, hindi na maaaring operahan. 6 na buwan na lang daw ang itatagal. Marahil, mas maikli pa. Naaalala ko, hinawakan ni Ramon ang kamay ko nang ibigay ng doktor ang balita. Nanginginig ang kamay niya, pero matatag ang kanyang boses. Magiging maayos din tayo, Elena, sabi niya. Ikaw at si Marco. Magiging maayos kayo. Ako ang bahala dito. Ngunit wala ng panahon para ayusin pa ang anuman. 4 na buwan pagkatapos, pumanaw si Ramon sa isang kama sa ospital. Hawak ang kamay ko hanggang sa kanyang huling hininga. 29 na taong gulang ako. 5 taong gulang si Marco. At bigla, isa na akong biyuda. Mag-isa, walang kita, may isang batang kailangang pakainin at isang upa na kailangang bayaran. Bumalik ako sa pagawaan. Kinuha ko ulit ang dati kong trabaho bilang mananahi. Ang sahod ay kakarampot. Ang upa ay kumakain sa kalahati ng aking sweldo. Pagkain, pamasahe, bayarin sa kuryente at tubig, damit, gamit sa eskwela ni Marco. Lahat ay nanggagaling sa kakarampot na kinikita ko. 10 oras sa isang araw. 6 na araw sa isang linggo. Mabilis na lumaki si Marco. Isa siyang matalinong bata, palatanong at may ngiti ng kanyang ama. Ipinasok ko siya sa pampublikong paaralan sa aming lugar. Tuwing umaga, ihahatid ko siya bago tumuloy sa pabrika. At tuwing hapon, susunduin ko siya pagkatapos ng aking trabaho. Magkasalo kaming kumakain ng hapunan sa maliit na apartment na iyon na tila laging kulang sa liwanag. Tinutulungan ko siya sa kanyang mga takdang aralin habang ikinukwento niya sa akin ang kanyang araw. Minsan, sinabi niya, "Ang galing niyo po talaga sa numero, Nay. Sana nag-aral pa kayo. Pwede kayong maging teacher o kung ano pa." Ngumiti lang ako at hindi ko sinabi sa kanya ang totoo na kinailangan kong huminto sa high school para magtrabaho at tumulong sa aking pamilya. Na ang sarili kong mga pangarap ay matagal nang nailibing sa ilalim ng mga pangangailangan ng iba. Na ngayon, ang tanging pangarap ko na lang ay makita siyang lumaki, makapagtapos, at magkaroon ng mga oportunidad na hindi ko kailanman naranasan. Lumipas ang mga taon, natapos ni Marco ang elementarya at nagsimula sa high school. Nasa pabrika pa rin ako, ngunit kumuha ako ng pangalawang trabaho. Paglilinis ng mga gusali ng opisina sa gabi. Umaalis ako ng pabrika ng 6:00. Sinusundo si Marco. Pinapakain siya ng hapunan. At pagsapit ng 8:00, aalis akong muli para maglinis hanggang hating gabi. 5 oras lang ang tulog ko sa isang gabi, kung papalarin. Nang mag-15 anyos si Marco, sinabi niya sa akin na gusto niyang mag-aral ng engineering. Alam ko kung ano ang ibig sabihin noon. Isang magandang unibersidad sa Maynila, isang napakamahal na matrikula, mga libro, pamasahe, mga materyales, lahat ng bagay na wala ako. Ngunit kailangan kong pag-ipunan. Sinimulan kong tipirin ang bawat sentimo. Itinigil ko ang pagbili ng karne ng baka. At puro murang manok na lang o delatang sardinas ang aming pagkain. Hindi na ako bumili ng damit para sa sarili ko at isinuot ang mga luma kong damit sa loob ng maraming taon. Nilalakad ko na lang ang dapat sakyan kapag kaya. Bawat pisong hindi ko ginagastos ay napupunta sa isang lumang lata ng kape na itinago ko sa ilalim ng aking kama. Nagtapos si Marco sa high school na may karangalan. Umiyak ako sa pagmamalaki sa seremonya. Ang aking anak, ang anak ng isang manggagawa sa pabrika at ng isang lalaking pumanaw ng napakabata, ay papasok na sa kolehiyo. Magiging isang inhinyero. Magkakaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa amin. Ang kolehiyo ay umubos sa lahat ng mayroon ako. At higit pa, kumuha ako ng pangatlong trabaho tuwing weekend. Nagtitinda ng mga kakanin at cake sa palengke
Gumigising ako ng 4:00 ng umaga tuwing Sabado at Linggo para magluto ng mga paninda na ibebenta ko hanggang 2:00 ng hapon. Pagkatapos, uuwi ako, iidlip sandali at aasikasuhin ang mga gawaing bahay. Nag-aral ng mabuti si Marco. Isa siyang mabuting estudyante, responsable at dedikado. Ngunit nagsimula ko ring mapansin ang mga pagbabago sa kanya. Hindi na niya gaanong ikinukwento ang kanyang araw. Mas marami na siyang oras kasama ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo kaysa sa akin. Kapag tinatanong ko kung kamusta na siya, ang sagot niya ay iisang salita lang. Okay lang po, walang bago. Wag na kayong mag-alala. Nakilala niya si Isabel noong 3 taon niya sa kolehiyo. Nag-aaral din ito ng engineering. Galing siya sa isang mayamang pamilya na nakatira sa pinakamagandang bahagi ng lungsod. Noong unang ikuwento ni Marco ang tungkol sa kanya, may napansin akong kakaiba sa kanyang boses. Isang sigla na hindi ko pa naririnig dati. Isang paghanga na halos humahantong sa pagkahumaling. Gusto ko po siyang makilala niyo, Nay, sabi niya isang hapon. Napakagaling niya, matalino, maganda, at may mahahalagang koneksyon ang pamilya niya. Ang tatay niya ay may-ari ng isang construction firm. Ngumiti ako at sinabing, gusto ko siyang makilala, pero may kung anong kumirot sa loob ko. Siguro, kutob lang ng isang ina. Ang takot na malaman na ang anak mo ay lumalaki na at papalayo na sa'yo. Hindi ko alam, pero naramdaman ko na iyon. Ang simula ng pagbabago. Dumating si Isabel para maghapunan sa aming apartment isang Sabado ng gabi. Nakasuot siya ng isang eleganteng bestida at mga sapatos na may takong na malakas na tumataginting sa gastado naming sahig. Tumingin siya sa paligid na may ekspresyong sinusubukang maging magalang, ngunit hindi maitago ang bahagyang pandidiri. Ang ganda pala dito, sabi niya na may pilit ng ngiti. Parang tunay na bahay. Inihanda ko ang pinakamasarap kong luto. Lechon manok, pansit, at ensalada. Gatas na flan na ako mismo ang gumawa. Halos hindi kumain si Isabel. Mas madalas niyang iniikot ang pagkain sa kanyang plato kaysa isubo ito. Halos buong hapunan ay tungkol sa kanyang pamilya ang kanyang ikinuwento. Tungkol sa kanilang mga paglalakbay sa Europa. Tungkol sa mga plano ng kanyang ama na palawakin ang kanilang kumpanya. Si Marco naman, nakatitig lang sa kanya. Parang nahipnotismo. Tiningnan ko siya at nakita ko ang isang binatang umiibig hindi lang sa isang babae, kundi sa isang uri ng pamumuhay na hindi niya kailanman naranasan. Pagkatapos ng hapunan na iyon, nagsimulang mas dumalang ang pag-uwi ni Marco. Ang mga weekend niya ay kasama na niya si Isabel at ang pamilya nito mas naging madalang ang kanyang mga tawag. Kapag umuuwi siya sa apartment, palagi siyang nagmamadali, palaging may mas mahalagang gagawin. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na normal lang iyon, na ang mga anak ay lumalaki at nagiging malaya, na dapat akong maging masaya dahil may sarili na siyang buhay, mga kaibigan, isang kasintahan, pero sa kaibuturan ng aking puso, may isang puwang na lumalaki araw-araw. Nagtapos si Marco bilang inhinyero sa edad na 24. Naroon ako sa seremonya. Suot ang isang bestidang nabili ko sa ukay-ukay, ngunit katumbas ng 2 linggo kong ipon. Pinanood ko siyang umakyat sa entablado para kunin ang kanyang diploma at naramdaman kong lahat ay naging sulit. Ang mga taon ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog, ang mga dagdag na trabaho at lahat ng iyon. Nakakuha siya agad ng trabaho sa kumpanya ng ama ni Isabel. Isang posisyon na may magandang sahod, mga benepisyo, at mga oportunidad para umangat. Lumipat siya sa isang magandang kondo sa isang mas ligtas na lugar. Tinulungan ko siyang maglipat, nagbuhat ng mga kahon kahit na nananakit ang aking likod. Habang inaayos namin ang mga gamit sa bago niyang sala, tinanong niya ako, "Dadalas po kayo ng bisita dito, Nay, di ba?" "Oo naman, anak," sagot ko. "Kahit kailan mo gusto, darating ako." Ngunit ang mga pagbisita ay naging madalang. Ang dating linggo-linggo ay naging isang beses
sa 2 linggo. Pagkatapos ay 1 beses sa 1 buwan, hanggang sa mga espesyal na okasyon na lang. Kaarawan, Pasko, Bagong Taon. Nagtatrabaho pa rin ako sa pabrika. Itinigil ko na ang ibang mga trabaho dahil hindi na kaya ng katawan ko. 52 taong gulang na ako at ramdam ko ang bawat taon sa aking mga kasukasuan, sa aking likod, sa aking mga kamay na hindi na makahawak ng mabibigat na bagay nang hindi nanginginig. Sa panahong iyon ako nagsimulang mag-isip na bumili ng sarili kong ari-arian. Isang bagay na akin talaga. Isang lugar kung saan ko gugugulin ang mga huling taon ng aking buhay, ng payapa. 30 taon akong nag-ipon. Hindi ko binigyan ang sarili ko ng luho. Hindi ako gumastos sa mga bagay na hindi kailangan. Lahat ay napunta sa isang bank account na ngayon ay may halos 2.5 milyong piso para sa paunang bayad. Naghanap ako ng ilang buwan. Sa wakas, natagpuan ko ang bukid. 1 oras ang layo mula sa syudad, napapaligiran ng mga puno, may malawak na lote, at isang simpleng bahay na may 4 na silid. Sakto ang presyo para sa isang bahay na kailangan pang ayusin sa probinsya. Perpekto. Sinabi ko kay Marco ang aking plano. Kumunot ang kanyang noo. Bakit po kayo lalayo ng ganyan, Nay? Mag-iisa lang kayo doon. Mas mabuti kung dito lang kayo sa malapit. Ngunit buo na ang aking desisyon. Pumirma ako sa mga papeles, inilabas ang lahat ng aking ipon, kumuha ng isang maliit na utang sa bangko, at lumipat sa bukid. Noong 54 na taong gulang ako, tinulungan ako ni Marco na maglipat. Ngunit reklamo siya ng reklamo. Tungkol sa layo, sa pagiging liblib ng lugar, sa kung ano raw ang mangyayari kung magkasakit ako. Magiging maayos lang ako, sabi ko sa kanya. Ito ang pangarap ko, ang sarili kong lugar. At iyon nga. Sa mga unang taon, ang bukid ang aking naging kanlungan. Nagtanim ako ng gulayan at mga bulaklak. Unti-unti kong inayos ang bahay, pininturahan ang mga pader, pinakinis ang mga sahig. Ginawa kong tunay na akin ang lugar. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong mayroon akong isang bagay na hindi maaaring kunin ni numan sa akin. Mas lalong dumalang ang pagbisita ni Marco. Palagi siyang may trabaho, mga commitment, mga plano kasama si Isabel. Naiintindihan ko. O iyon ang sinasabi ko sa aking sarili. Ang mga anak ay may sariling buhay. Natural lang iyon. Ganoon dapat. Nang ibalita ni Marco na magpapakasal na sila ni Isabel, natuwa ako para sa kanya. Tinanong ko kung may maitutulong ako, kung kailangan niya ng pera para sa kasal. Sinabi niyang hindi, na ang pamilya ni Isabel na ang bahala sa lahat, na ang kailangan lang niya ay nandoon ako sa araw ng seremonya. At naroon nga ako. Suot ang pinakamaganda kong damit. May ngiti sa aking mga labi. Masaya para sa aking anak. Kahit na sa loob-loob ko, may kung anong nababasag. Dahil kilala ko ang mga tingin ni Isabel, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, na para bang ako ay isang bagay na kailangan lang tiisin. Isang bagay na kailangang itapon sa tamang panahon. Ang mga paghahanda para sa kasal ni Marco ay nagsimula 6 na buwan bago ang opisyal na petsa. Nalaman ko lang ito sa isang mabilis at tila kaswal na tawag sa telepono, kung saan ipinaalam sa akin ng aking anak na naitakda na nila ang araw at nakabook na ng lugar. Hindi niya hiningi ang aking opinyon. Hindi niya ako kinonsulta kung pwede ba ako sa araw na iyon. Simpleng anunsyo lang, parang naguulat ng panahon. Ang pamilya ni Isabel ang humawak sa lahat mula sa simula. Bawat detalye, bawat desisyon, bawat elemento ng selebrasyon ay dumaan sa mga kamay ni Ginang Linda Santos, ang ina ng nobya. Isang babaeng nasa edad na 62, may perpektong kulay kastanyas na buhok, mga damit na galing sa designer at isang paraan ng pagsasalita na nagpapahiwatig na mas marami siyang alam kaysa sa lahat tungkol sa kahit anong paksa. Sinubukan kong makisali noong una. Tinanong ko si Marco kung may maitutulong ako, kung kailangan ba nila akong tumulong sa anumang aspeto ng organisasyon. Sinabi niyang, wag na akong mag-alala, na kontrolado na ang lahat.
na ang pamilya ni Isabel ay sanay sa mga ganitong klaseng okasyon. Pero ina niya ako, sabi ko. Sinusubukang hindi magtunog na desperado. Gusto kong makibahagi kahit sa maliit na bagay lang. Sumagot siya, Nay, wag niyo na pong gawing komplikado ang mga bagay. Ginamit niya ang tono na iyon na natutunan niya sa mga nakaraang taon. Isang halo ng pilit na pasensya at bahagyang inis. Marami ng tao ang namamahala sa lahat. Ang kailangan niyo lang gawin ay dumating sa araw ng kasal at mag-enjoy at mag-enjoy. Para bang isa lang akong ordinaryong bisita at hindi ina ng lalaking ikakasal. Lumipas ang mga linggo at wala pa rin akong alam na konkreto tungkol sa kasal. Hindi ko alam kung anong kulay ang pinili nila para sa dekorasyon. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang darating. Hindi ko alam kung gusto ba nilang magbigay ako ng mensahe o kung inaasahan lang nilang uupo ako ng tahimik at papalakpak kapag kinakailangan. Nagpasya akong bisitahin si Marco sa kanyang kondo isang Sabado ng hapon. Nag-doorbell ako at naghintay ng ilang minuto bago niya buksan ang pinto. Magulo ang kanyang buhok at mukhang kagigising lang kahit na 2:00 na ng hapon. Nay, hindi ko po alam na darating kayo, sabi niya habang nakatayo pa rin sa pintuan. Gusto ko lang sanang makipag-usap tungkol sa kasal, sagot ko. Ilang linggo na akong walang naririnig at gusto ko sanang malaman ang mga nangyayari. Bumuntong hininga siya at sa wakas ay pinapasok ako. Magulo ang kondo. May mga nakatambak na kahon sa isang sulok, mga damit na nakakalat sa sofa, mga maruruming pinggan sa mesa. Hindi ko siya pinalaki ng ganito, pero wala na akong karapatang magsalita. Dumating si Isabel ilang minuto pagkatapos. Pumasok siyang may dalang mga shopping bag mula sa mamahaling butik. Nakasuot ng salaming pang-araw kahit nasa loob kami ng bahay. Binati niya ako ng isang halik sa pisngi na halos hindi dumampi sa aking balat. Ginang Elena, anong sorpresa, sabi niya. Hindi namin alam na darating kayo. Gusto ko lang sanang malaman kung may maitutulong ako sa kasal, ulit ko. Nararamdaman kong paliit ang aking boses. Nagkatinginan sila ni Marco bago sumagot si Isabel. Halos ayos na po ang lahat. Ang mami ko na po ang nag-asikaso ng bawat detalye. Eksperto po siya sa pag-oorganisa ng mga event. Katunayan, kinuha niya ang pinakamahusay na catering service sa buong siyudad. Halos 1,000,000 piso po ang gastos, pero sulit naman. 1,000,000 para sa pagkain. Ikinasal kami ni Ramon na may budget na 25,000 piso lang at pareho kaming naging masaya. Pero wala akong sinabi. Tumango lang ako. Mayroon ba akong pwedeng iambag? Tanong ko. Kahit sa mga bulaklak lang o sa mga palamuti sa mesa. Ngumiti si Isabel. Sa paraang natutunan ko ng kilalanin. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nagsasabing, hindi kailangan ang alok ko at malamang ay hindi ito tinatanggap. Napakabait niyo naman po, Ginang Elena. Pero sa totoo lang, sagot na po lahat. Ipinilit po ng daddy ko na bayaran ang buong kasal. Ang kailangan niyo na lang pong alalahanin ay dumating at magsaya. Nariyan na naman ang pariralang iyon. Para bang wala akong tunay na papel sa buhay ng aking anak, kundi ang maging isang manonood. Isang buwan bago ang kasal, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginang Linda. Ito ang unang pagkakataon na direkta siyang tumawag sa akin. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bahagyang talim. Elena, sabi niya, may mahalaga lang akong itatanong. Nabanggit ni Marco na mag-isa kang nakatira sa isang malaking bukid. Tama ba? Opo, sagot ko. Hindi maintindihan kung saan patungo ang usapan. Mahigit 10 taon na po akong nakatira doon. Siguradong mahirap magmantina ng ganoong kalaking ari-arian sa edad mo, patuloy niya. At siguradong nalulungkot ka diyan, malayo sa lahat. Ayos na ayos lang po ako, sabi ko. Ramdam kong naninikip ang aking dibdib. Gusto ko ang bahay ko, at hindi ako nalulungkot. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Siyempre, sabi ni Linda. Nagtatanong lang ako dahil naghahanap kami ng mas tahimik na lugar. Napakaingay na kasi sa syudad
at kailangan ng asawa kong si Ricardo ng malinis na hangin para sa kanyang problema sa paghinga. At si Tricia, ang bunso namin, mas gusto rin niya ang buhay probinsya. Hindi ako sumagot. May kung ano sa tono niya na nagbigay sa akin ng babala. Sige, nagtatanong lang naman. Pagtatapos niya, magkita na lang tayo sa kasal, Elena. Ibinaba niya ang telepono bago pa ako makapagsalita. 2 linggo bago ang kasal, dumalaw si Marco sa bukid. Mag-isa siyang dumating. Umupo siya sa sala at tinanggap ang kape na inalok ko. Ngunit may tensyon sa kanya na nagpakaba sa akin. Nay, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Tiningnan niya ang tasa ng kape na para bang doon niya kukunin ang mga salita. Nag-iisip po kami ni Isabel tungkol sa hinaharap at tungkol din po sa pamilya kung paano aalagaan ang lahat. Alam niyo po, ang mga magulang ni Isabel, hindi maganda ang sitwasyon nila sa pinansyal ngayon. At si Tricia po, kailangan niya ng tahimik na lugar para makabawi. Nalulungkot ako para sa kanila, sabi ko. Pero ano ang kinalaman niyan sa akin? Sa wakas ay tumingin siya sa aking mga mata. Nay, ang laki po ng bukid niyo. 4 ang kwarto. 1 lang ang ginagamit niyo. Marami pong espasyo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Marco, bahay ko to, sabi ko, sinusubukang maging kalmado. Alam ko po, Nay, pero isipin niyo po ang pamilya. Kailangan nila ng tulong. Hindi, mariin kong sagot. Ang bahay na ito ay akin. Pinaghirapan ko ito. Hindi ko ito ibabahagi sa mga taong halos hindi ko kilala. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Naging mas matigas. Mas malamig. Alam ko pong ganito ang magiging reaksyon niyo, sabi niya. Lagi naman po kayong makasarili. Pagdating sa mga gamit niyo. Makasarili. Hindi ako makasarili. Sagot ko. Nanginginig ang boses. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa'yo. At ngayon, tatawagin mo akong makasarili dahil ayaw kong ipamigay ang bahay ko? Hindi po ito pagpapamigay, Nay. Pagbabahagi, pagtulong. Hindi sila ang pamilya ko, sabi ko. Pamilya sila ni Isabel. Tumayo siya ng bigla. Alam ko na pong hindi ako makakaasa sa inyo, sabi niya. Tama si Isabel, sabi niya. Magiging mahirap kayo. Na sarili niyo lang ang iniisip niyo. Umalis siya ng bahay. Padabog na isinara ang pinto. Naiwan akong nakaupo sa sala, nanginginig. Ang sarili kong anak. Tinawag akong makasarili. Dahil ayaw kong isuko ang aking tahanan. Dumating ang araw ng kasal na may kasamang maliwanag na sikat ng araw at isang banayad na hangin. Nagising ako ng maaga, kahit na 6:00 pa ng gabi, magsisimula ang seremonya. Hindi ako nakatulog ng maayos. Puro pira-pirasong panaginip, kung saan sinisigawan ako ni Marco ng mga bagay na hindi ko maintindihan. At si Isabel ay tumatawa mula sa isang lugar na hindi ko makita. Bumangon ako, nagtimpla ng kape, at umupo sa beranda. Pinagmamasdan ang hardin na ilang taon ko nang inaalagaan. Ang mga puno ng mangga na ako mismo ang nagtanim ay namumunga na. Ang mga bulaklak sa gilid ng daan ay nagbibigay ng matamis na amoy sa hangin. Akin ang lugar na ito. Binuo ko ito ng may pagsisikap, pasensya, at pag-asang magkaroon ng isang kanlungan sa aking pagtanda. Ginugol ko ang umaga sa pag-aayos ng mga detalye sa bahay. Diniligan ko ang mga halaman, inayos ang mga estante, nilinis ang mga ibabaw na malinis na. Kahit ano, para lang maging abala ang isip ko at hindi isipin ang pag-uusap namin ni Marco 2 linggo na ang nakalipas. 2:00 ng hapon, nagsimula akong mag-ayos. Naligo ako ng matagal, pinatuyo ang aking buhok at naglagay ng bahagyang makeup. Kinuha ko sa aparador ang bestidang binili ko para sa okasyon. Kulay alak, elegante ngunit simple, may mahabang manggas at isang hiwa na bumagay sa aking katawan. Nagkakahalaga ito ng 10,000 piso na ilang buwan kong pinag-ipunan. Gusto kong maging maganda para sa aking anak. Gusto kong maipagmalaki niya ako. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang 64 na taong gulang na babae na nagtrabaho sa buong buhay niya, na nawalan ng pag-ibig sa kanyang kabataan, na mag-isang pinalaki ang isang anak.
at ngayon ay naghahanda upang panoorin siyang ikasal sa isang babaeng humahamak sa kanya. Umalis ako ng bukid ng 4:30. Isang oras ang biyahe papunta sa lugar. Nagmaneho ako ng tahimik, nakikinig lamang sa tunog ng makina at ng mga gulong sa kalsada. Dumating ako 15 minuto bago magsimula ang seremonya. Isang eleganteng lugar na may puting pader, matataas na kisame, at mga chandelier na kristal. Napakaraming bulaklak sa paligid, siguradong napakamahal ng dekorasyon. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Nakilala ko ang ilang malalayong kamag-anak, mga katrabaho ni Marco, mga taong matagal ko nang hindi nakikita. Lahat ay nakasuot ng mamahaling damit. Tumayo ako malapit sa pasukan, hindi alam kung saan pupuwesto. Nilapitan ako ng isang event coordinator. "Kayo po ba ang ina ng groom?" Tanong niya na may propesyonal na ngiti. "Opo," sagot ko. "Perfect. Ang upuan po ninyo ay sa unang hilera, sa kaliwang bahagi. Sumunod po kayo sa akin." Dinala niya ako sa aking upuan. Isang magandang pwesto na may direktang tanaw sa altar kung saan ikakasal sina Marco at Isabel. Pero nag-iisa ako sa hilera na iyon. Walang ibang nakaupo malapit sa akin. Sa kabilang banda, ang unang hilera sa kanan ay puno. Nandoon si Ginang Linda na nakasuot ng gintong bestida, si Ginoong Ricardo na naka-Amerikana, si Tricia na nakasuot ng rosas na bestidang masyadong kita ang balat, at iba pang kamag-anak ni Isabel na masayang nag-uusap. Umupo ako at naghintay. Ang musika ay nagsimula. Pumasok si Marco mula sa gilid ng altar kasama ang kanyang best man. Mukha siyang kinakabahan ngunit masaya. Pagkatapos, pumasok si Isabel kasama ang kanyang ama. Ang kanyang bestida ay napakaganda. Maningning na puti na may mga bordang kristal. Maikli lang ang seremonya. Nagsalita ang pari tungkol sa pag-ibig, pangako, at pamilya. Nagpalitan sina Marco at Isabel ng mga panata na sila mismo ang sumulat. Magagandang salita tungkol sa hinaharap, sa pagbuo ng isang buhay na magkasama. Nakinig ako at naramdaman ko ang isang malaking agwat sa pagitan namin ng aking anak, na para bang ang lalaking nakatayo sa altar ay isang estranghero na may mukha ni Marco. Hinalikan nila ang isa't isa nang ideklara silang mag-asawa. Nagpalakpakan ang mga bisita. Pagkatapos ay ang reception. May isang mataas na presidential table kung saan uupo ang bagong kasal kasama ang kanilang mga magulang. Habang papunta ako doon, hinarang ako ni Linda. "Elena, ang upuan mo ay doon sa mesang iyon," sabi niya. Itinuturo ang isang mesa sa tabi ng presidential table, ngunit hindi kasama dito. "Pero ako ang ina ng groom?" sabi ko, naguguluhan. Alam ko. Pero napagdesisyonan namin na kaming dalawa lang at ang bagong kasal ang uupo dito. Tradisyon kasi sa aming pamilya. Sana maintindihan mo. Hindi ko naintindihan. Wala akong alam na tradisyon na ganoon. Pero hindi ako umimik. Tumango na lang ako at umupo kung saan nila itinuro. Kasama ko sa mesa ang ilang malalayong tiyuhin ni Marco na halos hindi ako kinausap buong gabi, inihain ang hapunan. Pagkatapos ay nagsimula na ang mga talumpati. Unang nagsalita si Ginoong Ricardo. Pagkatapos ay si Ginang Linda. Umiyak pa siya habang nagkukwento tungkol sa kabataan ni Isabel. Naghintay ako ng pagkakataon kong magsalita, ngunit hindi ito dumating. Walang nagbigay sa akin ng mikropono. Walang humiling sa akin na magsabi ng ilang salita para sa aking anak. Para bang hindi ako umiiral. Para bang si Marco ay walang ina. Nakaupo lang ako. Ramdam ang kahihiyan na parang isang mabigat na bagay sa aking dibdib. Tiningnan ko si Marco. Naghahanap ng anumang senyales na napansin niyang isinasantabi ako sa lahat. Ngunit abala siya sa pagtawa kasama si Isabel, sa pagsasali ng champagne, sa pagbati sa mga bisitang lumalapit. At doon na kinuha ni Isabel ang mikropono. Tumahimik ang buong bulwagan. Habang hinihintay siya na may perpektong ngiti sa kanyang labi. At pagkatapos, sinabi niya iyon. "Ang mga salitang nagbago sa lahat. Bilang bagong asawa ng anak ninyo,
Buong puso ko pong inaalok kay Mama Elena ang luma kong apartment. Umugong ang mga bulungan ng pag-apruba. Naramdaman ko ang lahat ng tingin na nakatutok sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha, ang kahihiyan, ang pagiging tila isang kawang gawa, isang taong nangangailangan ng pahintulot mula sa iba para magkaroon ng tirahan. Ngumiti ako, isang reflex, isang ugali na nakasanayan sa loob ng maraming taon ng pagiging magalang nang hindi paggawa ng gulo. Salamat sa iyong kabaitan, Isabel, sabi ko, pero masaya na ako sa aking bukid. Nakita kong nag-freeze ang ngiti ni Isabel. Nakita kong nanigas si Marco at pagkatapos ay nagsalita siya. Nay, napagdesisyunan ko pong hindi sabihin sa inyo kanina para hindi masira ang araw na to. Pero ang mga biyenan ko po at ang hipag ko, lilipat na sila doon. Huminto ang mundo. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ngunit hindi ko lubos na maproseso. Ang pagyurak sa aking karangalan ay kumpleto na. Umalis ako sa bulwagan na iyon. Nadala ang basag kong puso. Ngunit may isang determinasyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa aking mukha. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang panginginig na gumagapang sa aking buong katawan. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ko ang susi ng sasakyan sa loob ng aking pitaka. 3 beses kong sinubukan bago ko ito nahawakan ng mahigpit. Pumasok ako sa kotse at nilak ang pinto. Sandali akong umupo nang hindi gumagalaw, nakahawak sa manibela, nakatingin sa mga ilaw ng reception sa di kalayuan. Naiisip ko kung ano ang nangyayari sa loob. Ang mga bulungan, ang mga komento, ang mga mapanghusgang tingin sa ina ng groom na sumira raw sa kasal dahil sa kanyang pagiging makasarili. Ngunit alam ko ang katotohanan. Wala akong sinira. Sila ang tumawid sa isang linya na hindi nila dapat tinawid. Kinuha nila ang isang bagay na hindi sa kanila. At hindi ako uupo lang doon at tatanggapin iyon ng may ngiti. Pinaandar ko ang makina at umalis sa paradahan. Ang mga kalsada ng syudad ay maliwanag at may trapiko pa rin kahit halos 9:00 na ng gabi. Maingat akong nagmaneho. Pinipilit ang sarili kong mag-focus sa daan kahit na ang isip ko ay gustong lumipad sa 1,000 direksyon. Kailangan kong makarating sa bukid. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang nangyayari. Kailangan kong harapin ang mga taong pumasok sa aking bahay nang walang pahintulot. Ngunit habang nagmamaneho ako, isang boses sa aking isipan ang nagsimulang bumulong ng mga pagdududa. Ano ang gagawin mo pagdating mo doon? Paano mo paaalisin ang 3 tao sa iyong bahay? Ano ang sasabihin mo? May legal na karapatan ka ba na paalisin sila? O baka tama si Marco at nagiging mahirap ka lang talaga? Iwinaksi ko ang aking ulo. Sinusubukang patahimikin ang mga boses na iyon. Hindi. Mayroon akong lahat ng karapatan sa mundo. Ang ari-arian na iyon ay nakapangalan sa akin. Bawat sentimo, pinaghirapan ko. Ako ang legal na may-ari at walang sinuman ang maaring manatili doon nang wala ang aking pahintulot. Ngunit kahit na, naninikip pa rin ang aking tiyan sa takot. Nang lisanin ko ang syudad at tahakin ang highway papunta sa bukid, kinuha ko ang aking cellphone. Kailangan kong makausap ang isang tao. Kailangan ko ng payo. Naisip kong tawagan ang ilang dati kong katrabaho sa pabrika. Ngunit matagal na kaming hindi nag-uusap. Naisip kong tawagan ang pinsan kong si Maria. Ngunit nasa ibang probinsya siya at walang maitutulong sa praktikal na paraan. At saka ko naalala si Attorney Harrison. Isa siyang abogado na sandali kong nakilala sa isang Christmas party ilang taon na ang nakalipas. Ibinigay niya sa akin ang kanyang business card. Sinabing, kung kailangan ko raw ng legal na payo, tawagan ko siya. Itinago ko ang card na iyon sa aking pitaka nang hindi iniisip na kakailanganin ko ito. Itinabi ko ang sasakyan sa gilid ng highway at hinanap ang card na may nanginginig na mga kamay. Luma na ito at lukot, ngunit nababasa pa rin ang numero. Nagdial ako. Hindi alam kung sasagutin niya sa ganitong oras. 4 na beses nagring ang telepono bago sumagot ang isang boses ng lalaki. Hello? Attorney Harrison.
Ang pangalan ko po ay Elena. Hindi ko po alam kung naaalala niyo ako. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Elena. Oo, sa tingin ko ay naaalala kita. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Pasensya na po sa pagtawag ng ganitong oras, sabi ko, ngunit mayroon po akong legal na emergency at hindi ko alam kung sino ang ibang lalapitan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, sagot niya, sa isang profesional ngunit mabait na tono. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng malinaw hanggat kaya ko. Ang aking anak, ang kanyang kasal, ang pamilya ng kanyang asawa, ang bukid, kung paano sila pumasok nang wala ang aking pahintulot habang nasa seremonya ako. Mabilis akong nagsalita, natitisod sa mga salita. Sinusubukang hindi magtunog na naghi-hysterical kahit na sa loob ko ay parang sasabog na ako. Nakinig si Attorney Harrison nang hindi pumuputol. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik ng ilang segundo bago magsalita. Elena, ang ginagawa nila ay malinaw na ilegal. Walang sinuman ang maaaring umukupa ng iyong ari-arian nang wala ang iyong pahintulot. Hindi mahalaga kung sila ay kamag-anak ng iyong manugang o kung ang iyong anak ang nagbigay sa kanila ng permiso. Hindi siya ang may-ari ng ari-arian. Ikaw, kaya pwede ko po silang paalisin? Tanong ko, nakaramdam ng malaking ginhawa. Oo, maaari mo. Sa katunayan, dapat mo itong gawin kaagad kung tumanggi silang umalis. Maaari kang tumawag sa pulisya at i-report sila para sa trespassing. Nasa iyo ba ang lahat ng dokumento na nagpapatunay na sa iyo ang bukid? Opo, nasa akin po lahat. Ang titulo, mga resibo ng mortgage, lahat po ay nakapangalan sa akin. Perpekto. Kung gayon, ang payo ko ay pumunta ka sa iyong ari-arian, sabihin sa kanila nang malinaw na wala silang pahintulot na manatili doon, at bigyan sila ng makatwirang panahon para mag-impake at umalis. Kung tumanggi sila, tumawag ka agad sa pulisya. At bukas ng umaga, pumunta ka sa aking opisina para marepaso natin ang iyong buong legal na sitwasyon. At masigurado na hindi makakagawa ng anumang habol ang iyong anak sa ari-arian. Salamat po, bulong ko. Ramdam kong namumuuna ang mga luha sa aking mga mata. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Para dyan kami, Elena. At tandaan mo, wala kang ginagawang masama. Ipinagtatanggol mo. Kung ano ang sa iyo, huwag mong hayaan ang sino man na iparamdam sa iyo na ikaw ay nagkakasala. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa kotse ng ilang minuto pa. Ang mga salita ni Attorney Harrison ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, nagbibigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Hindi ako makasarili. Hindi ako nag-overreact. Ipinagtatanggol ko ang aking karapatan na magdesisyon sa sarili kong buhay, sa sarili kong bahay. Huminga ako ng 3 malalim na hininga at pinaandar muli ang makina. Nagpatuloy ako sa highway na may panibagong determinasyon. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako nag-aalinlangan. Alam ko na kung ano ang eksaktong dapat kong gawin. Naging mas madilim ang daan habang papalayo ako sa syudad. Tanging ang mga ilaw ng aking kotse ang nagbibigay liwanag sa daan. Alam ko ang bawat kurba, bawat puno, bawat senyas sa rutang ito na daan-daang beses ko nang tinahak. Ngunit ngayong gabi, lahat ay iba. Ngayong gabi, hindi ako babalik sa aking kanlungan. Babalik ako para bawiin ang ninakaw sa akin. Sa wakas, natanaw ko ang tarangkahan ng bukid. Ito ay nakabukas ng malapad. Ang mga bakal na gate ay nakatabingi na parang may kung sinong nagtulak ng pilit. Lagi kong nilock ang gate na iyon. Lagi. Isa iyon sa aking mga ritual para sa seguridad. Ngunit ngayon, nakabukas ito, nag-aanyaya sa sinumang pumasok. Pumasok ako sa gate at sinundan ang daan ng lupa papunta sa bahay. Ang mga ilaw ay nakabukas sa bawat silid. Mula sa labas, nakikita ko ang mga galaw sa bintana, mga aninong gumagalaw, mga taong naglalakad sa loob ng aking bahay na parang sa kanila ito. Ipinark ko ang sasakyan malapit sa pangunahing pasukan at pinatay ang makina. Umupo ako sandali at nagmasid. Naririnig ko ang musika mula sa loob, tawanan. Ang tunog ng mga boses na masayang nag-uusap. Nagdiriwang sila.
Ine-enjoy nila ang kanilang bagong bahay. Habang ako ay kapapahiya lang sa kasal ng sarili kong anak, lumabas ako ng kotse at naglakad papunta sa pinto. Ito ay nakaawang, laging nakalock kapag umaalis ako. Ngunit ngayon, ang pinto ng aking bahay ay nakabukas, na parang walang pakialam kung sino ang pumapasok o lumalabas. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at pumasok. Ang unang nakita ko ay ang mga maletang nakita ko na kanina. Ngunit ngayon ay mas marami pa. Mga bukas na kahon na may nakakalat na damit, mga sapatos na itinapon sa sahig, mga supot ng grocery na may pagkain, isang Amerikana na nakasabit sa sabitan sa pasukan na hindi akin. Naglakad ako papunta sa sala. Mas marami pang gamit doon. Isang laptop na nakabukas sa aking coffee table. Mga magasin na hindi ko binili na nakakalat sa sofa. Mga baso na may inumin na iniwan ng walang coaster sa kahoy na pinakintab ko ng may pag-iingat. Nagpatuloy ako sa kusina. Ang mga boses ay nagmumula doon. Pumasok ako at nakita ko sila. Si Linda ay nasa kalan. Nagluluto ng kung anong nagpupuno sa bahay ng amoy na hindi ko gusto. Si Ricardo ay nakaupo sa mesa, umiinom ng serbesa mula sa bote. Si Tricia ay nakasandal sa ref na may hawak na cellphone, tumatawa sa kung anong nakikita niya sa screen. Lahat sila ay lumingon nang maramdaman nila akong pumasok. Sandaling nagkaroon ng kumpletong katahimikan. Tiningnan nila ako. Tiningnan ko sila. Walang nagsalita. At saka ngumiti si Linda. Elena, mabutit nandito ka na. Naghahanda kami ng hapunan. Sinabi sa amin ni Marco na magiging komportable kami dito. Ang ganda pala ng bukid. Layas? Sabi ko. Mababa ngunit buong-buo ang tinig. Tiningnan nila akong tatlo na parang hindi nila naintindihan. Nawala ang ngiti ni Linda. Dahan-dahang inilapag ni Ricardo ang bote ng serbesa sa mesa. Ibinaba ni Tricia ang kanyang cellphone. Ano raw? Tanong ni Linda. Kumunot ang noo. Ang sabi ko, layas, ulit ko, mas malakas. Lahat kayong tatlo, at ngayon din. Tumayo si Ricardo. Elena, sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan. Sinabi sa amin ni Marco na maaari kaming manatili dito. Sinigurado niya sa amin na sang-ayon ka. Hindi ako sang-ayon, sagot ko. Ramdam ang galit na namumuo sa aking dibdib. Hindi ko kailanman binigyan ng pahintulot ang sinuman sa inyo na pumasok sa aking ari-arian. Ang bahay na ito ay akin. Ang titulo ay nakapangalan sa akin at wala kayong karapatan na manatili dito. Lumapit si Tricia, nakapamaywang. Nag-overreact ka. Kailangan lang namin ng pansamantalang matutuluyan. Hindi ito malaking bagay. Tsaka, anak mo si Marco. Dapat gusto mong tulungan ang kanyang mga biyenan. Hindi ko kayo pamilya, sabi ko. Tinitingnan siya ng diretsyo. Mga estranghero kayo na pumasok sa aking bahay nang walang pahintulot. Ang tawag dyan ay trespassing. At kung hindi kayo aalis ng kusa, tatawagan ko ang pulisya. Humalakhak si Linda. Hindi mo gagawin iyan. Hinding-hindi ka patatawarin ni Marco. Isipin mo ang relasyon niyo ng anak mo. Wala na akong relasyon sa aking anak, sabi ko. Mas madali itong lumabas sa bibig ko kaysa sa inaasahan. Siya ang nagdesisyong sirain iyon noong ipinamigay niya ang bahay ko nang hindi ako kinokonsulta. Noong tinawag niya akong makasarili, sa harap ng 200 tao. Noong pinili niyang magmukhang mabuti sa inyo, sa halip na respetuhin ang kanyang ina. Naging mabigat ang katahimikan na sumunod. Nagkatinginan sina Ricardo at Linda. Ibinaba na ni Tricia ang kanyang mga braso at tinitingnan ako na may halo ng pagkagulat at galit. Mayroon kayong 48 oras para ligpitin ang inyong mga gamit at umalis dito, sabi ko. Matatag ang boses. Kung sa loob ng 48 oras ay narito pa rin kayo, darating ako kasama ang mga pulis at sapilitan kayong paaalisin. At maniwala kayo, hindi manginginig ang kamay kong gawin iyon. Kalokohan to, sigaw ni Tricia. Hindi mo kami pwedeng paalisin ng ganito. May kasunduan kami ni Marco. Hindi pag-aari ni Marco ang ari-ariang ito, sagot ko. Ako at ang tanging kasunduan na mahalaga ay ang pinahihintulutan ko
At hindi ko kayo pinahihintulutang manirahan dito. Sinubukan ni Ricardo ang ibang taktika. Elena, maging makatwiran naman tayo. Dumaan kami sa isang mahirap na panahon sa pananalapi. Kailangan lang namin ng kaunting panahon para maging stable. Ang dami mong espasyo dito. Walang mawawala sa iyo kung ibabahagi mo ito. Ang nawala sa akin ay 30 taon ng pagtatrabaho para mabili ito. Sabi ko, bawat salita ay may bigat ng sakit at galit. Nawala sa akin ang pagsasakripisyo ng lahat para magkaroon ng sarili kong pag-aari. At hindi ko ito ipamimigay dahil lang sa kumbinyente ito para sa inyo. Naglakad ako, papunta sa telepono, sa dingding ng kusina. Tatawagan ko ang aking abogado ngayon din para madokumento ito, sabi ko. At bukas, unang-una, pupunta ako sa opisina ng sheriff para maghain ng formal na ulat. Mayroon kayong 48 oras. Walang labis, walang kulang. Nagdial ako sa numero ni Attorney Harrison. Sumagot siya sa unang ring. Attorney, nasa bukid po ako. Nandito sila at ayaw umalis. Narinig ko ang kanyang malinaw na instruksyon sa kabilang linya. Sabihin mo sa kanila kung ano ang sinabi ko. 48 oras. Kapag hindi sila umalis, i-report mo at susuportahan kita sa legal na paraan. Salamat po, bulong ko. Ibinaba ko ang telepono at hinarap ang mga Santos. Narinig nyo. 48 oras. At ngayon, umalis kayo sa kusina ko. Tapos na ang usapang ito. Ginugol ko ang gabing iyon sa sarili kong bahay na parang isang estranghero. Nagkulong ako sa aking silid-tulugan. Isang bagay na hindi ko kailanman ginawa dahil palagi akong nag-iisa doon. Ngunit ngayon, may 3 nanghihimasok sa ilalim ng aking bubong at hindi ako nagtitiwala sa kanila. Naririnig ko ang kanilang mga boses sa kabilang dingding. Paminsan-minsang tawanan, ang tunog ng mga pintong bumubukas at sumasara, mga yabag na pabalik-balik. Hindi ako makatulog, nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, hawak ang cellphone sakaling kailangan kong tumawag. Bawat ingay ay nagpapagulat sa akin. Bawat kaluskos ng kahoy ay naglalagay sa akin sa alerto. Ito ang aking bahay, ang aking kanlungan, at ngayon, pakiramdam ko ay isang bilanggo ako sa sarili kong kwarto. Nang sa wakas ay sumikat ang araw, bumangon akong pagod na pagod. Mabilis akong naligo, nagbihis, at lumabas ng kwarto, desididong hindi magtatago sa sarili kong tahanan. Ang pamilya Santos ay nasa kusina, nag-aalmusal. Ginamit nila ang aking coffee maker, ang aking mga tasa, ang aking tinapay, ang aking mantikilya. Kumuha sila na para bang sa kanila ang lahat. Magandang umaga, sabi ni Linda na may pilit ng ngiti. Nang makita niya akong pumasok, hindi ako sumagot. Kumuha lang ako ng isang tasa mula sa estante, nagsalin ng kape, at lumabas sa beranda. Hindi ako makikipagtalo sa kanila. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong mawalan ng kontrol. Hihintayin ko lang na matapos ang palugit. Ginugol ko ang umaga sa hardin. Nag-aalaga ng mga halaman, nagdidilig ng mga puno ng prutas, gumagawa ng kahit ano para maging abala. 10:00 ng umaga, umalis ako ng bukid at nagmaneho papunta sa opisina ni Attorney Harrison sa syudad. Ang kanyang opisina ay nasa isang luma ngunit maayos na gusali sa downtown. Umakyat ako sa 3 palapag at kumatok sa pintong may nakasulat na Harrison at mga kasama. Ilang minuto lang, nakaupo na ako sa tapat ni Attorney Harrison sa kanyang mesa. Isa siyang lalaking nasa 50 taong gulang, may mga puting buhok na sa gilid ng kanyang ulo at isang seryoso ngunit mabait na ekspresyon. Nakikinig siyang mabuti habang isinasalaysay ko ang lahat ng detalye. Ipinakita ko sa kanya ang titulo ng ari-arian, mga resibo ng bayad, lahat ng nagpapatunay na legal na akin ang bukid. Malinaw ang iyong sitwasyon, Elena, sabi niya matapos suriin ang mga dokumento. Ikaw ang nag-iisang may-ari ng ari-arian. Ang iyong anak ay walang legal na karapatan dito at ang mga taong umuokupa sa iyong bahay nang wala ang iyong pahintulot ay gumagawa ng isang sibil na pagkakasala na malapit na sa criminal trespass. At ang anak ko po, tanong ko, naninikip ang lalamunan.
Wala. Maliban kung may pinirmahan kang dokumento na nagbibigay sa kanya ng karapatan sa ari-arian. May pinirmahan ka bang ganoon? Wala po. Mariin kong sagot. Kung gayon, wala siyang karapatan. Ang ari-arian ay sa iyo at sa iyo lamang. Umalis ako sa opisina ni Attorney Harrison na may isang listahan ng mga hakbang na dapat sundin. Una, pumunta ako sa isang hardware store at bumili ng mga bagong deadbolt para sa lahat ng pinto. Nagkakahalaga ito ng 6,000 piso, ngunit wala akong pakialam. Pagkatapos, pumunta ako sa isang electronic store at nagtanong tungkol sa mga security system. Ang pinakasimple ay nagkakahalaga ng 15,000 piso. Pera iyon na hindi ko plinano na gastusin. Ngunit kailangan ko ito. Nang bumalik ako sa bukid ng tanghali, naroon pa rin ang mga santos. Isinampay nila ang kanilang mga damit sa sampayan sa hardin. Mga damit na nakasabit sa tabi ng sa akin, na para bang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Naramdaman ko ang isang mapurol na galit nang makita ko iyon, ngunit huminga ako ng malalim at pumasok sa bahay. Hindi na magtatagal ang palugit, sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Hindi ka mamamatay sa pagbabahagi ng iyong bahay ng ilang araw pa, sagot ni Tricia. Hindi ito ilang araw pa, sagot ko. 48 oras. At kapag natapos ang oras na iyon, kung narito pa rin kayo, tatawagan ko ang pulisya? Lumabas si Linda mula sa kusina. Napakasalbahe mo naman. Sinasabi sa Biblia na dapat nating tulungan ang mga nangangailangan. Sinasabi rin sa Biblia, huwag kang magnakaw, sagot ko, at ang pagpasok sa ari-arian ng iba nang walang pahintulot ay pagnanakaw. Nang sumunod na araw, nang wala pang 24 na oras na lang ang natitira sa palugit, tumunog ang aking telepono. Si Marco, Nay, kailangan niyo na pong itigil to, sabi niya nang hindi man lang bumabati. Tumawag po sa akin ang mga magulang ni Isabel. Sabi niyo raw po ay tinatakot niyo sila ng pulis. Kalokohan po ito. Hindi ito kalokohan, kalmado kong sagot. Karapatan ko ito. Pumasok sila sa bahay ko nang walang pahintulot. Hindi ko sila hahayaang manatili. Nay, pansamantala lang po. Wala namang mawawala sa inyo. Ang nawawala sa akin ay ang aking kapayapaan, sabi ko, nanginginig ang boses. Ang nawawala sa akin ay ang aking seguridad. Ang nawawala sa akin ay ang tiwala sa sarili kong anak na ipinamigay ang ari-arian ko na parang sa kanya. Lagi naman po kayong madrama, Nay, sagot ni Marco, pagod ang tono. Hindi ko na po ito pakikipagtatalunan. Mananatili ang mga santos sa bukid, tapos kung may problema kayo diyan, problema nyo na po yan? At ibinaba niya ang telepono. Nakatayo ako hawak ang telepono. Ramdam ang isang malaking butas sa aking dibdib. Ibinaba ako ng aking anak. Ang anak ko, na inalayan ko ng buong buhay ko, ay nagsabi lang sa akin na hindi mahalaga ang aking nararamdaman. Eksakto nang matapos ang 48 oras, nasa sala ako, hawak ang telepono, handa nang tumawag sa pulisya. Ang mga santos ay nasa kusina, kalmadong kumakain ng hapunan na parang walang nangyayari. Nagdial ako ng 911. Kailangan ko pong i-report ang isang trespassing. Sabi ko nang sumagot ang operator. May 3 tao po sa aking ari-arian na ayaw umalis kahit binigyan ko na sila ng legal na abiso. Kinuha ng operator ang aking impormasyon at sinabing isang patrol car ang darating sa loob ng 30 minuto. Ibinaba ko ang telepono at naghintay. Lumabas si Linda mula sa kusina na may itsura ng hindi makapaniwala. Hindi ka pwedeng maging seryoso. Hindi ka talaga tumawag ng pulis. Tumawag na ako. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Darating sila sa loob ng kalahating oras. Kung ayaw niyong maaresto, magsimula na kayong mag-impake. Lumitaw si Ricardo sa likod ng kanyang asawa. Kalokohan to. Magagalit si Marco. Hayaan siyang magalit, sabi ko. Nakakaramdam ng kakaibang kalmado. Wala na akong pakialam. Pumasok si Tricia sa sala, sumisigaw. Baliw ka, isang ganap na baliw. Anong klaseng tao ang tumatawag ng pulis sa sarili niyang pamilya? Hindi ko kayo pamilya. Ulit ko sa hindi ko na mabilang na pagkakataon.
mga nanghihimasok kayo. At ang mga nanghihimasok ay hindi malugod na tinatanggap sa aking bahay. Naging magulo ang sumunod na 25 minuto. Ang mga santos ay nagtakbuhan, nagmamadaling isinilid ang kanilang mga gamit sa mga maleta. Umiiyak si Linda. Nagmumura si Ricardo. Pinupukol ako ni Tricia ng mga tingin na puno ng puot habang nag-iimpake. Nang dumating ang sasakyan ng pulis, halos tapos na silang mag-impake at isinasakay na ang mga gamit sa kotse na ipinark nila sa harap ng bahay. 2 pulis ang bumaba mula sa sasakyan at lumapit sa akin. "Kayo po ba ang tumawag, ma'am?" Tanong ng isa. "Opo, ako po ang may-ari ng ari-ariang ito," sagot ko. Ipinapakita sa kanila ang titulo at mga papel na inihanda ko. Ang 3 taong ito ay pumasok nang wala ang aking pahintulot at ayaw umalis. Sinuri ng pulis ang mga dokumento at pagkatapos ay tiningnan ang mga santos. "Mayroon po ba kayong anumang dokumentasyon na nagpapakita na may karapatan kayong manatili dito? Isang kontrata sa upa? Resibo ng kuryente?" Sinubukan ni Ricardo na ipaliwanag ang tungkol sa isang kasunduan sa aking anak, ngunit pinutol siya ng pulis. Kung ang anak ay hindi ang may-ari ng ari-arian, hindi siya maaaring magbigay ng pahintulot para manirahan kayo dito. Ang may-ari ay ang ginang na ito, at mayroon siyang lahat ng karapatan na hilingin sa inyong umalis. Dahil hindi pa kayo nagtatag ng paninirahan, ito ay trespassing. Hindi pa tapos to, banta ni Linda habang sumasakay sa kanyang kotse. "Kakausapin namin si Marco. Aayusin namin to. Walang dapat ayusin." Mariin kong sabi, "Huwag na kayong babalik sa aking ari-arian. Kung gagawin nyo, ire-report ko kayo ulit." Sa wakas ay umalis ang mga santos. Nag-iwan ng alikabok sa daan. Tumayo ako sa beranda. Pinapanood ang kanilang mga ilaw sa likod na nawawala sa kalayuan. Nanatili pa ng ilang minuto ang mga pulis. Kumukuha ng mga tala para sa ulat. "Ginawa niyo po ang tama, ma'am," sabi sa akin ng isa bago umalis. "Walang sinuman ang may karapatang salakayin ang inyong ari-arian, kahit sino pa sila." Nang sa wakas ay umalis sila at mag-isa na lang ako sa bukid. Pumasok ako sa loob at nilock ang pinto. Ang katahimikan ay ganap. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ang aking bahay ay akin muli. Naglakad ako sa bawat silid. Pinupulot ang mga bagay na iniwan ng mga santos. Mga nakalimutang damit, mga magasin, basura. Nilinis ko ang buong bahay ng gabing iyon. Nilabhan ko ang mga sapin sa kama na ginamit nila. Dinidisimpekta ko ang mga ibabaw. Binuksan ko lahat ng bintana para makapasok ang sariwang hangin. Gusto kong burahin ang anumang bakas ng kanilang presensya. Ang mga araw, pagkatapos ng pagpapaalis sa mga santos, ay kakaibang tahimik. Gumigising ako tuwing umaga na umaasa ng isang uri ng ganti, isang galit na tawag, isang pagtatangkang muling pumasok sa aking ari-arian. Ngunit walang nangyari. Ang katahimikan ay ganap, at iyon ay mas nakakabagabag sa akin kaysa sa anumang komprontasyon. Ang unang gawain na ginawa ko ay palitan ang bawat kandado sa bahay. Nag-upa ako ng isang locksmith na dumating isang umaga at pinalitan ang bawat deadbolt. Nagkakahalaga ito ng 12,000 piso, ngunit sulit ang bawat sentimo. Nang matapos ang trabaho, mayroon na akong bagong set ng mga susi at ang katiyakan na walang sinuman ang makakapasok nang wala ang aking pahintulot. Sumunod ang pag-install ng security system. Dumating ang isang technician kinabukasan at naglagay ng mga kamera sa pangunahing pasukan, sa gate at sa likod ng bahay. Nag-install din siya ng mga motion sensor at isang alarma na direktang konektado sa aking cellphone. Kung may sinumang susubok na pumasok, malalaman ko kaagad. Ang buong sistema ay nagkakahalaga ng 25,000 piso. Pera iyon mula sa aking emergency fund. Ngunit ito ay isang emergency. Hindi tumawag si Marco sa mga unang araw na iyon. Palagi kong tinitingnan ang aking telepono, umaasang makita ang kanyang pangalan sa screen, ngunit hindi ito lumitaw. Isang bahagi sa akin ang gustong tumawag siya para maipaliwanag ko kung ano ang aking nararamdaman. Ang isa pang bahagi sa akin ay alam na mas mabuti na siguro ang ganito.
wala nang masasabi na hindi magtatapos sa isa pang pag-aaway. Binlock ko ang numero ni Isabel matapos siyang magpadala ng 5 sunod-sunod na text na tinatawag akong makasarili, mapait at masamang ina. Binlock ko rin si Linda nang magsimula siyang magpadala sa akin ng mga mensaheng relihiyoso tungkol sa pagpapatawad at kawanggawa. Hindi ko kailangang bombahin ng mga mensaheng idinisenyo para iparamdam sa akin na ako ay nagkakasala. Ginugol ko ang aking mga araw sa pag-aasikaso sa bukid. Pinuputol ko ang mga sanga ng puno ng mangga, inaayos ang hardin, pinipinturahan ang mga bahagi ng bahay na nangangailangan ng maintenance. Bawat gawain ay isang paraan para bawiin ang aking espasyo, para gawin itong akin muli. Nililinis ko ng paulit-ulit ang bawat sulok kung saan napadpad ang mga santos. Gusto kong burahin ang bawat bakas ng kanilang presensya. Mas mahirap ang mga gabi. Kapag lumubog na ang araw at tumahimik na ang bahay, dumarating ang mga iniisip ng hindi inaanyayahan. Iniisip ko si Marco, ang batang siya noon. Kung paano niya ako niyayakap kapag natatakot siya. Kung paano niya sinasabi na ako ang pinakamagaling na ina sa mundo. Kung paano ang lahat ng iyon ay dahan-dahang nawala hanggang sa naging ganito. Isang masakit na lamat na hindi ko alam kung maaayos pa. Minsan, umiiyak ako. Nauupo ako sa beranda na may isang tasa ng tsaa at hinahayaan ang mga luha na dumaloy. Isang linggo, matapos kong paalisin ang mga santos, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Si Sarah, ang aking kapitbahay, na nakatira sa bukid 3 milya ang layo. Dumating siyang may dalang lutong bahay na piyay at isang nag-aalalang ekspresyon. Elena, iniisip kita, sabi niya nang papasukin ko siya. Narinig ko ang nangyari sa anak mo. Mabilis kumalat ang balita sa bayan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ayokong malaman ng buong lugar ang aking mga problema sa pamilya. Ngunit naiintindihan ko rin na sa maliliit na bayan, mabilis maglakbay ang balita. Gusto kong malaman mo, patuloy ni Sarah, na ginawa mo ang tama. Nakakita na ako ng napakaraming babae sa ating edad na tinatapakan ng sarili nilang pamilya. Hinahayaang kunin ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga ipon, ang kanilang kapayapaan, at sa huli, wala silang natitira. Matapang ka para ipagtanggol ang iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim. Matapang, walang sinuman ang tumawag sa akin na matapang sa buong buhay ko. Salamat, bulong ko. Ramdam kong napupuno na naman ng luha ang aking mga mata. Nanatili si Sarah buong hapon. Nag-usap kami tungkol sa aming mga buhay, tungkol sa mga anak na lumalaki at nakakalimutan ang lahat ng ginawa ng isang tao para sa kanila, tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili. Nang umalis siya paglubog ng araw, naramdaman kong hindi na ako gaanong nag-iisa, hindi na gaanong hinuhusgahan, hindi na gaanong nagkakasala. Kinabukasan, nagmaneho ako papunta sa siyudad at pumirma sa lahat ng papeles sa opisina ni Attorney Harrison. Sa aking huling habilin, iniwan ko ang bukid sa isang organisasyong pangkawanggawa na tumutulong sa mga matatandang babae na walang mapagkukunan. Kung may gusto si Marco mula sa akin pagkatapos ng aking kamatayan, hindi niya ito makukuha. At ang power of attorney, ibinigay ko kay Sarah, ang aking kapitbahay, na napatunayang mas pamilya sa loob ng 1 linggo kaysa sa sarili kong anak sa loob ng maraming taon. Nang umalis ako sa opisina, naramdaman kong kakaiba akong napalaya. Kinuha ko ang kabuuang kontrol sa aking buhay at hinaharap. Walang sinuman ang maaaring magmanipula sa akin. Walang sinuman ang maaaring kumuha ng anuman mula sa akin. Binawi ko ang aking kapangyarihan. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula sa kasal ni Marco. 6 na buwan na rin mula nang lubusang nagbago ang aking buhay. Nasa palengke ako ng bayan noon. Bumibili ng sariwang strawberry para gawing jam nang makita ko siya. Si Marco, nasa kabilang panig ng tindahan, nakatingin sa mga kamatis na may blankong ekspresyon. Iba na ang kanyang itsura. Mas payat, mas maputla, may kung ano sa kanyang tindig na nagpapahiwatig ng pagod. Nagtama ang aming mga mata sandali.
Walang gumalaw sa amin. Tila huminto ang oras sa gitna ng mga gulay at ng ingay ng palengke. Pagkatapos, humakbang siya palapit sa akin. Nay, mahina niyang sabi. Marco, sagot ko. Pinapanatili ang aking kalma, kahit na ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Pwede po ba tayong mag-usap? Tanong niya. Itinuturo ang isang bangko sa di kalayuan. Tumango ako at naglakad kami nang walang imikan hanggang sa makaupo. Napakalaki ng agwat sa pagitan namin kahit magkatabi lang kami. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ako naman ay tumingin sa malayo. Sa wakas, nagsimula siyang magsalita. Marami po akong iniisip tungkol sa lahat ng nangyari, sabi niya. Nagkakaproblema po kami ni Isabel. Maraming problema? Ang mga magulang niya, patuloy siyang pinipilit na kumuha ng pera kung saan-saan. Siya naman, ako ang pinipilit. Lahat na lang, tungkol sa pera, sa mga ari-arian. Kung sino ang may ano. Nakinig lang ako nang hindi pumuputol. Hindi ko na trabaho na ayusin ang problema nila sa mag-asawa. May napagtanto po ako. Pagpapatuloy ni Marco, nanginginig ang boses. Hindi ko po kailanman pinahalagahan ang ginawa niyo para sa akin. Nagtrabaho kayo buong buhay niyo para bigyan ako ng mga oportunidad. At tinuring ko lang iyon na karapatan ko. Hindi po ako nagpasalamat. Hindi ko po kayo nirespeto. At noong sa wakas ay nagkaroon kayo ng sarili niyong pag-aari. Sinubukan ko pa itong kunin sa inyo. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tiningnan ko siya at nakita ko ang batang siya noon. Ang binatang pinalaki ko ng mag-isa. Ngunit nakita ko rin ang lalaking nagtaksil sa akin. Patawarin niyo po ako, Nay, bulong niya. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Napakasama kong anak. Hindi ko po deserve ang kapatawaran niyo, pero hinihiling ko pa rin po ito. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Marco, ang ginawa mo ay sinaktan ako ng higit pa sa iyong inaakala. Hindi mo lang sinubukang kunin ang bahay ko. Binalewala mo ako. Ipinahiya mo ako sa publiko. Tinawag mo akong makasarili dahil ipinagtanggol ko ang sa akin. Alam ko po, sabi niya. Tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Alam ko po, at ikinahihiya ko po iyon araw-araw. Ngunit may isang bagay kang kailangang maintindihan. Patuloy ko. Pinapatawad kita. Hindi dahil tama ang ginawa mo, kundi dahil ang pagdadala ng sama ng loob na iyon ay mas makakasakit sa akin kaysa sa iyo. Pinapatawad kita. Ngunit hindi ibig sabihin nito na babalik na ang lahat sa dati. Tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata. Ano po ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon, kailangan mong paghirapan ulit ang tiwala ko. Ang ibig sabihin noon, irerespeto mo ang aking mga hangganan at ang aking mga desisyon. Ang ibig sabihin noon, hindi mo na ako kailanman susubukang manipulahin o pilitin na gawin ang isang bagay na ayaw ko. At ang ibig sabihin noon, ang relasyon mo kay Isabel at sa kanyang pamilya ay problema mo. Hindi sa akin. Dahan-dahang tumango si Marco. Naiintindihan ko po. Ipinapangako ko po, Nay. Magiging mas mabuti po ako. Magiging anak na dapat sana ay ako noon pa. Huwag kang mangako anak. Ipakita mo sa gawa. Nanatili kaming nakaupo ng ilang minuto pa sa katahimikan. Hindi na ito isang hindi komportableng katahimikan ngayon. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, ng pagtanggap, ng isang bagong simula na kailangang buuin ng may pasensya. Kamusta na po kayo? Tanong niya sa wakas. Kamusta na po ang bukid? Maganda. Sagot ko na may maliit na ngiti. Marami akong ipinaayos. Nagpakabit ako ng mga solar panel at nagpagawa ng greenhouse. Ngayon, nagtatanim ako ng sarili kong gulay buong taon. Gusto ko po sanang makita iyon balang araw, mahina niyang sabi. Kung papayagan ko, sagot ko, balang araw, kapag handa na tayong pareho. Nagpaalam kami na may isang maikling yakap. Hindi ito ang mainit na yakap ng dati, ngunit isang simula na ito. Pinanood ko siyang maglakad palayo, sa gitna ng maraming tao sa palengke, at nakaramdam ako ng halo ng lungkot at pag-asa.
lungkot para sa lahat ng nawala sa amin. Pag-asa na marahil sa paglipas ng panahon at pagsisikap, makakabuo kami ng isang bagong bagay. Bumalik ako sa bukid ng tanghali. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga solar panel. Ang greenhouse ay puno ng berde at malusog na mga halaman. Ang mga bagong pinturang pader ng bahay ay napakaganda sa ilalim ng malinaw na liwanag. Ito ang aking tahanan, ang aking kanlungan, ang aking tagumpay. Umupo ako sa beranda na may isang tasa ng kape at tiningnan ang abot tanaw. Tinuruan ako ng buhay ng mahihirap na aral sa mga nakaraang buwan. Itinuro nito sa akin na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, na ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi kalupitan, na ang pagtatanggol sa kung ano ang sa iyo ay hindi ginagawa kang masamang tao. Itinuro rin ito sa akin na hindi pa huli ang lahat para kontrolin ang sarili mong buhay, na sa edad na 64, maaari ka pa ring maging matapang, na maaari ka pa ring mag-imbento muli ng iyong sarili, na maaari mo pa ring piliin ang sarili mong kaligayahan. Dumating si Sarah ng hapong iyon. Tulad ng dati, tuwing Huwebes, nagdala siya ng sariwang tinapay at magkasama kaming umupo sa beranda. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pagkikita namin ni Marco. Nakikinig siyang mabuti at pagkatapos ay ngumiti. Ginawa mo ang tama, sabi niya sa akin. Binigyan mo siya ng pagkakataon, ngunit hindi mo ibinigay ng libre ang iyong tiwala. Kailangan niyang paghirapan iyon. Tama, sagot ko. Ramdam ang kapayapaan sa aking puso. Nang gabing iyon, habang nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa kalangitan, naglakad ako sa aking bukid. Hinawakan ko ang mga puno na aking itinanim. Inamoy ko ang mga bulaklak na aking inalagaan. Pumasok ako sa greenhouse at tiningnan ang aking mga tanim. Lahat ng ito ay akin. Binuo ko ito gamit ang aking trabaho, ang aking sakripisyo, ang aking determinasyon. Tumayo ako sa gitna ng hardin at nilanghap ang sariwang hangin ng gabi. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong ganap na malaya. Malaya mula sa mga inaasahan na hindi ko kayang abutin. Malaya mula sa mga sakripisyo na walang nagpapahalaga. Malaya mula sa pagiging kung sino ang gusto ng iba na ako. Ngayon, ako ay si Elena na lang. Isang 64 na taong gulang na babae na natutong ipagtanggol ang sarili. Isang babaeng nagbawi ng kanyang dignidad. Isang babaeng natagpuan ang sariling boses at hindi na muling papayag na patahimikin ni Numan. Ang hinaharap ay hindi tiyak. Hindi ko alam kung magbabago talaga si Marco. Hindi ko alam kung ganap na maaayos ang aming relasyon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa mga darating na taon. Ngunit ang alam ko ay ito. Ang aking bukid ay akin. Ang aking buhay ay akin. Ang aking mga desisyon ay akin. At walang sinuman. Ganap na walang sinuman ang kukuha niyan sa akin muli. Pumasok ako sa bahay. Nilak ang pinto. At binuksan ang mga ilaw. Lahat ay nasa tamang lugar. Lahat ay eksakto kung paano ko gusto. Ito ang aking bahay. Ito ang aking tahanan. Ito ang aking kanlungan. At ako ay payapa. Sa wakas, pagkatapos ng isang buhay ng pagbibigay, ng pagsasakripisyo, ng pag-una sa iba, nabubuhay na ako para sa aking sarili. At ang pakiramdam na iyon ay mas makapangyarihan, mas nagpapalaya, mas kasiya siya kaysa sa anumang naranasan ko dati. Natulog ako ng gabing iyon na may ngiti sa aking mukha. Bukas ay isa na namang araw sa aking bukid. Isa na namang araw ng aking buhay. Isa na namang araw ng pagiging ganap, tunay na malaya. At iyon ay higit pa sa sapat.